Magandang umaga po mga kapatid. Sa atin pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol po sa bagong daan. Pag-usapan po natin ang aspeto ng pagkikipagtulungan o kooperasyon. Alam po natin mga kapatid na ang pagmamahal po bilang pundasyon ng bagong daan ay hindi po magagawa kung ang mga membro ng lipunan ay walang pakikipagtulungan sa isa't isa. So, ibig po sabihin, mga kapatid, isa sa mga mahalagang elemento ng pagmamahala bilang pundasyon ng lipunan ng bagong daan ay pakikipagtulungan sa isa't isa o sa ng bawat membro ng nasabing lipunan, ito man ay pamilya o komunidad o buong bansa sa kanyang kabuuan. Bakit po? Sapagkat natural po ito, naturalisa po ito sa isang lipunan o komunidad na mabubuo po lamang ang isang lipunan o komunidad sa pamamagitan po ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kasapi nito. Kaya napakahalaga po ang kooperasyon. Ibig po sabihin nito, ang bawat membro ng isang lipunan o komunidad o ng pamilya man ay dapat gampanan niya ang kanyang tungkulin na makakapag-ambag sa kabuuan ng kanilang hinahangad na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Sapagkat kung wala po ang pakikipagtulungan at pagkakaisa tungo sa isang layunin, hindi po kailanman makakamit ang ating hinahangad na matiwasay at masayang pamumuhay. Inuulit po natin mga kapatid, ito man ay isang pamilya, komunidad o bansa sa kanyang kabuuan, mahalaga po ang pakikipagkaisa at pagtutulungan ng bawat isa tungo sa isang layunin. Ano po ang pundasyon ng kooperasyon o pagkakaisa? Ano po ang basihan dito? Mas mahalaga po kung ang basihan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan ay pagmamahal o malasakit ng isa't isa para sa bawat isa. Sapagkat kung ito po ang pundasyon ng pagkakaisa at pagtutulungan, ang pagmamahalan, magiging matatag po ang samahan na yan. Bagamat minsan ang pagkakaisa at pakikipagtulungan ay sa pilitan lamang sa pamamagitan o sa dahilan na ikaw ay binabayaran o tinatakot, kaya wala kang choice kundi sundin, bagamat mabigat ito sa iyong kalooban. Ang ganito pong pundasyon ng pakikipagkaisa at pakikipagtulungan ay mabuhay po. Bakit? Sapagkat pag dumating ang panahon o sa oras na siya ay hindi natakot sa iyo o meron siyang pagkakataon na iwasan
ang kanyang ginagawa na pakikipagkaisa, pakikipagtulungan dahil hindi na siya takot. So hindi na po niya gagawin. O kaya minsan, pwede niyang gawin, pero dahil napipilitan lamang kapag hindi po nakikita, hindi siya nakikita ay hindi niya gagawin ang dapat niyang gawin. Ganon din po kung siya ay nababayaran lamang. So kung wala nang pambayad sa kanya, hindi na niya po gagawin ang dapat niyang gawin. Samantalang po kung ang kanyang pakikipagkaisa at pakikipagtulungan ay bukal sa kanyang kalooban sapagkat ginagawa niya ito dahil alam niya na kailangan upang mapaglingkuran niya ng tapat ang kanyang minamahal na mga kasapi din na nabanggit na pamilya o samahan. So magiging matatag po ang pagkakaisa na yan sapagkat kahit hindi sa utusan, kahit hindi sa bayaran, kahit siya nahihirapan, ay gagawin niya po ang kanyang tungkulin nang sa ganon makapag-ampag po siya sa kanilang hinahangad sa kabuuan tungo sa isang manliwasay at masaganang pamumuhay. Samantala po, kapatid, wakasan natin ang ating usapan ngayong umaga. Marami pong salamat.